Okay, so nandito tayo ngayon sa Dixie Park Center, isa sa mga OG spots dito sa Mississauga. Kaya tara, samahan niyo akong pasyalan to. Dixie Park Center ay isang hidden gem sa Mississauga na matagal nang parte ng Asian community scene. Nagsimula itong maging popular bilang multicultural plaza with focus sa Asian businesses at food. Located sa South Gateway Road, ito ay naging go-to spot para sa affordable shopping at authentic eats. Sa paglipas ng mga taon, maraming Pinoy sa Mississauga ang naging regular dito dahil sa variety ng Asian products, clothing, at ngayon meron na ring mga Pinoy-friendly options. Naging practical hub ito para sa immigrant families na naghahanap ng familiar flavors at value for money. Hanggang ngayon, patuloy itong nagsuserve bilang community spot para sa mga kababayan at iba pang Asian groups sa area. So kung taga dito talaga kayo at pumupunta kayo sa lugar na to, malamang familiar sa inyo yung si ate doon sa may lemongrass. Siya talaga yung parang maaalala mo pag inisip mo tong Dixie Park Center na to. Lalo na yung lemongrass na yun, parang para saan siya yung boses tsaka yung mukha nitong buong lugar na to eh. Kaya ngayon pupuntahan natin, and titingnan natin kung nandun siya ngayon. And tingnan natin kung makakausap natin siya. Tara. Nga pala, naalala ko, cash lang pala dito. Gusto kong bumili ng tahos. Wala pala akong cash. So, yun, isa sa mga bagay na kailangan yung tandaan pag pupunta kayo dito. Medyo masakit, $4 yung charge. Whatever. Nakain na po. In a cup. Okay, yeah. Anything else? That's it. Okay, 460. Thank you. Thank you. So pagdating naman sa pagkain, isa rin sa mga dahilan kung bakit sobrang popular nito, hindi lang sa mga Filipinos kundi sa mga residents ng Mississauga dahil mura kasi yung mga pagkain dito. Lalo na dati, parang naalala ko noon, growing up, lagi ako pupunta rito kapag kailangan ko magpakain on special occasions. Merong time noon sa naalala ko, parang $40 lang, nakapagpakain na ako ng mga 8 to 10 people dito. Like, ganun talaga kamura yung mga pagkain dito. Ngayon medyo nagmahal na syempre dahil sa taas ng bilihin, pero affordable pa rin compared sa iba. So para naman sa mga kababayan natin, usually maraming mga Filipinos dito sa lugar na to, lalo kapag weekend. And dahil nga sa mura yung pagkain, and bukod doon, marami rin kasi dito mga bagay na parang magpapaalala sa'yo sa Pilipinas. Kagaya na itong tahon na to, yung pinagbilang ko, hindi man sila Filipino, pero ito talaga yung isa sa mga pinupuntahan ng mga Pinoy dito. And ang napansin kong difference kung titingnan nyo is sineserve siya na mainit, di ba? And kung kukumpara nyo sa maraming Filipino stores na nakita natin, minsan nagsuserve sila doon ng naka-package na naka-fridge na cold taho. Masarap din naman yun, pero kasi ganito yung parang binibili mo sa kalsada sa Pilipinas, di ba? And at the same time, parang dahil nga sa maraming Filipinos ang pumupunta rito, ang dami na ring mga nagtayuan ng mga Filipino stores sa paligid nito eh. So mamaya bibisitahin din natin. Siyempre, pero hindi lahat happy-happy, di ba? Itong mall na to, meron ding mga challenges. Naramdam mo yung overall na drop sa energy ng mall. Yung mga ganitong bagay naman medyo common na nowadays sa mga older na malls, lalo na maraming mas modern na competitions. So ito yung isa sa mga sinasabi ko ng mga Filipino stores dito sa loob ng Dixie Park Mall. Ito yung My Delish. Para siyang mini
grocery ba or kung sari-sari store na sobrang daming mga Filipino products. It only tells you kung gaano karaming Filipinos talaga ang pumupunta dito sa lugar na to. And then ito pa yung isa sa mga Filipino stores dito, Kaylee's Fashion Boutique. So tinda sila ng mga Filipino na mga damit, parang ito, Filipino flag na jacket. Meron silang Filipiniana and mga barong Tagalog, so mga traditional Filipino clothing. So kanina, binabanggit ko si ate sa lemongrass, di ba? Na parang tingin ko talaga, pag pumunta ka rito, siya yung pinaka maaalala mo, siya yung maririnig mo at talagang tatatak sa'yo pag kumain ka rito sa food court nila. Nakausap ko siya. Isa sa mga tinanong ko sa kanya is kung bakit sa tingin niya malakas sa Filipinos yung itong store niya. Yung sinagot niya sa akin is lahat nung binebenta nila basta galing sa puso. And then kung paano nila kino-communicate yung mga product nila sa mga tao, kung paano nila from preparation at sa paghatid, talagang may halong genuine approach ba na mararamdaman mo na welcoming siya tsaka mabait siya. Hindi naman kalakihan yung food court na to. May mga ilang stores dito na kung mapapansin nyo, medyo kamukha din nung kanya. Pero pag pumasok ka kasi dito, parang hahatakin ka mismo dito sa lemongrass. And totoo yan, maraming tao na nagsasabi niyan about sa kanya tsaka sa lemongrass. Isa pa sa mga nabanggit niya kung bakit tingin niya binabalik-balikan, di lang ng Pinoy itong lemongrass. Hindi nila tinitipid yung ingredients nila. Parang nabanggit ko nga kanina, lalo na dati, sobrang mura ng pagkain dito. Pero kung bibili talaga kayo dyan, sobrang laki ng serving. And yung pagkamalaki ng serving niya, hindi siya yung maraming fillers lang. Talagang mabubusog ka sa isang serving, baka hindi mo pa maubos eh. So, ganun yung sinoserve nila dito sa lemongrass. Bilang someone na lumaki sa Mississauga, actually dito nga ako pinanganak, sobrang daming mga kwento at bonding moments na nabuo dito sa akin personally, with friends, with family. And kung mag-iiba man to or mawawala, siguro isa ako sa mga talagang malulungkot. Sana may positive na redevelopment na mangyari dito sa Dixie Park Mall para makip yung accessibility niya para sa community. Kasi para sa akin, ito yung simbolo ng practical at smart living, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng buong community dito sa Canada. So yun, ito yung Dixie Park Mall. Kayo, kwentuhan nyo naman ako ng kwentong Dixie Park Mall nyo. Re-replyan ko kayo. Peace.